Hi everyone, my name is Ben Scarl M. Tarusan. Ngayon, samahan niyo ako gumawa ng isang homemade product na ating ibibenta. Ang homemade product na aking ibibenta ay ubi halaya. Kaya makita niyo yung mga procedures kung paano ito gawin at ibebenta natin after ito magawa. Yun lang. So as you can see, nakita man naman natin ang ingredients natin mga gagamitin, which is yung ube and then gatas, sugar, food coloring, and uh, coconut milk. So yan yung ating mga gagamitin. So ang una natin gagawin is babalatan natin yung bawat ube. At pagkatapos natin mabalatan yung bawat ube, papakuluan natin ito hanggang sa lumambot. And after natin mabalatan yung mga bawat ube, ngayon magdidikit naman tayo ng apoy para sa gagamitin at pangluto para sa ube. So as you can see, nakalagay na yung mga ube dun sa ating kawali, and lalagyan natin itong isang tabong tubig at papakuluan. Siyempre, hintayin natin itong lumambot. After pakuluan natin yung ube, lipat natin ito sa isang lagayan at dudurogin ito. Mas maganda kung merong yadyadan para mas maging pino yung texture ng ube. Pero ang ginamit ko lang dito ay tinidor para madurog dahil wala kaming yadyadan. Kaya okay rin naman yung tinidor basta madurog siya at maging maayos yung pagdudurog. Kaya lahat dudurogin para mas maging maayos ang texture at mas maging maganda yung kalabasan. After natin madurog ito, magpainit ulit tayo ng kawali at ilagay natin yung margarine pampalinamnam dun sa ating gagawing ube halaya. Then ayan, haluin lang hanggang sa mag-melt yung margarine. After ma-melt na yung butter, lalagay na natin yung coconut milk. Yung ginamit ko palang coconut milk dyan ay mahigit isang baso at kalahati. At kasunod naman, ilalagay na natin dito yung mga dinurog na ube. At syempre, para mas maging malinamnam yung ube halaya na gagawin natin, lalagyan natin ito ng 1 can of evaporated milk. At siya nga pala, sa paggagawa ng halaya, kailangan natin dito masipag tayo maghalo. At makita nyo naman yung magiging texture kapag tuloy-tuloy yung paghahalo natin sa ube halaya. Mas magiging maganda yung texture niya at mas magiging maayos ito kapag hinahalo natin ito habang niluluto. Kasi ganito talaga yung pagluluto nito. Kailangan haluin masyado at madurog yung mga iba pang ube para mas maganda pa yung maging resulta at mas maging maayos ito. Kaya tuloy lang ang paghalo hanggang sa ma-achieve na natin yung texture na gusto natin. As you can see, nakita nyo naman na habang tumatagal na hinahalo natin yung ube halaya, lumalapot ito. Mas lalo itong lumalapot kapag tuloy-tuloy yung halo. Kaya dapat hindi natin to hahayaan na nakasaplang or nasa kalan. Kailangan lagi natin itong hinahalo para mas maging maganda yung texture. At dahil na-achieve na natin yung consistency ng ating halaya, so ganyan yung magiging resulta niya. Talagang maganda yung pagkakagawa, malapot, at itatransfer na natin ito sa transparent na plastic Tupperware. So ayun, after natin matransfer sa plastic Tupperware, ayan yung mga nagawa natin. Medyo marami. And after nyan, ready na siya i-benta, or mas maganda na papalamigin muna natin sa konti sa ref para mas masarap siya kainin. So ito yung procedure kung paano magluto ng ube halaya. And by the way guys, lahat nga pala yan ay na-sold out. May ibang documentation ako dito pero yung iba hindi ko na picturean dahil sobrang dami ko na rin ginawa. So, lahat yan naubos. Yung price ng bilog is 50 and then yung square is 65. And yan, isang documentation.
So, ganun lang naman yung procedure ng paggawa ng ubi halaya. Madali lang naman kung susundan natin yung procedure. Kaya, yun lang. Thank you.